Okay, eksaktong-eksakto po at itong simula ng ating battle for third. Iisang laban na lamang po ito at uulitin namin sa inyo. Hindi na pwedeng pabanjing-banjing, maghihintay kang makapuhunan ka ng 2 o 3 laban bago matapos ang battle for third, coach. Isang laban na lang. Ang gandang innovation nito. Oo, maganda to. Alam mo, na-experience ko rin nakikipaglaban for 3rd and 4th place. At talagang mahirap i-keep up yung motivation eh. Kaya kailangan talaga isang buhusan na lang yan. Kaya magandang diskarte ito para sa PBA. Nakita po ninyo ang ating DAZ starting lineup. So ulitin natin, Gayoso, Aquino, Harencio, Ong at Locsin para sa Ginebra. Para sa kabila naman, San Miguel, Pulistico, Pumaren, Dignadice, Asaytono at saka si Paul Alvarez. Parehong malalaking lineup to, both teams. At Locsin playing only small forward. Ganun din si Asaytono also playing small forward. Naka 2 points na po ang Ginebra San Miguel. Unang 2 puntos ng laban ay naibuslo ni Pido Harencio. Pido Harencio played a splendid first half, coach, nung nakaraan. Shooting a lot of threes, tapos nanlamig siya sa bandang kalagitnaan na papag-usapan na napakarami. In fact, nabasa ko kahapon, parang sinisisi nila si coach at hindi daw ipinasok. Alam nyo, yung sisi-sisi talagang ganyan. No? Yun... Sa huli talaga yun. Kaya I'm sure expected nila yan. They will get the criticisms after that game. But it's part of the learning process. Wala ka talaga ibang magagawa. Ano yan kumbaga, para ka makarating sa grade 2, dadaan ka ng grade 1. No? At saka siyempre, along the way, talagang meron pong mga mistakes yan at doon ka nga natututo. And siyempre, yung mga great teams na yan na nakikita natin, gaya siguro sabihin natin, teka muna, yung referees natin, no? Sila Rivera, Bailey Desma, saka si De Jos. Sila po ang ating mga kasama para sa ating battle for that. Going back, yung mga great teams na nakikita natin, coach, siyempre, one time doon sa kanilang mga simulain, talagang napakarami rin problema. Definitely. Ako nga, yung expectations ko dito sa Ginebra, talagang na-surpass pa nila for this conference, actually. No? Yes, at sinasabi nga nila, nung nagsimula, makapanalo lang sila ng mas marami doon sa ipinalalo nila noong isang taon, masaya na sila. Umabot pa sila ng semifinals, at saka hindi pa yon. Sila ay 13 points away from a championship slot. Kaya hindi na nakakahiya kung ano yung pinakita nitong Ginebrang ito. Definitely hindi. At ang masasabi natin dito, yung Ginebra has the materials already. What they lack now is konting polishing na lang, konting experience, konting character, at sila magiging isang championship team. Yun ang sinasabi nga natin kanina sa ating opening. Itong team na to definitely has everything in it. Meron talagang kung baga, meron ka ng materials dyan. Definitely. Yung ipinagdidiinan na lang natin ni Coach Yang dito, yung tamang polishing. Yun minsan it will take time talaga, no? It will take time, but dito na nga nangyari sa Ginebra. Napaaga pa to, actually. At who knows, mga kaibigan, pagdating ng second conference at lahat siyempre eagerly awaiting dahil Pure Foods at Alaska na lang nag-aabang ng championship. Yung iba, nag-aabang na ng second conference as we see a drive by Paul Alvarez. Dinaanan ng depensa ng Ginebra to bring the score to 5-4. Ang Ginebra po abante ng 1 punto. Masasabi natin isang naging weakness ng Ginebra yan. Yung minsan, bukas na bukas yung gitna. Nangyari din dun sa game nila sa Alaska. Something they have to learn. Kasi sinasabi nga natin, ang team nito sa opensa ay hindi na nagkukulang. Pero yung laro ng basketball kailangan may depensa rin. Katulad niya, kung makakatira ng mga layup na ganon, unmolested, may problema kang konti. At actually, preventable yan dahil sa lalaki ng mga tao mo, Aquino, Ong, andyan si EJ pala, andyan si Locsin. Siguro makalusot man sa gitna ng kalaban nyo, paminsan-minsan lang talaga. Parang ipakita nila na yung kanilang napakalalaking mga hita o napakahabang mga galamay ay merong gamit. Katulad ng ginawa na yun ni Marlo Aquino. Makikita niyo yung potential talaga ng team na ito. At ang first substitution, nakita ni Coach Sonny Jaworski, hindi kailangan si Wilmer Ong. So papasok niya si Maki De Hoya. Ang bilis na substitution ito. Well, disappointed si Coach Sonny Jaworski yung pinag-uusapan natin. Talagang ito palang binibuild na niya yung karakter ni Wilmer Ong. Hindi ka pwede magpalusot ng kamukha ng pinalusot mo kay Nelson. Kaya siguro binigyan siya ng subtle message doon sa magpahinga ka muna at si Maki De Hoya muna pumalit sa kanya. Kinalapit siya ni Coach Sonny at balik siya sa bench niya at magpahinga siya sandali dito. Kailangan pag gaganito, Coach, normally ang mga players sumasama ang loob pag lumalabas. Pero actually, dapat sa kanila dyan, sisilipin nila kung ano nangyayari sa... Tama yun. Actually, it's also part of the coaching job of the assistant coaches, to explain the rationale kung bakit ka inilabas, why being put on the bench. Ayun, katulad doon, nakita niya,
pinabantay ni Coach Sonny Jaworski kay Maki De Hoya, yung bantay niya kaninang dumaan na parang walang wardya. Ang ganda ng pasahan dito at balikan ng bola. Makikita mo pati teamwork ng Ginebra on sabihin natin despite losing, no? Meron silang parang kumbaga they will bow out of the championship race, pero yung heads nila held up high, sabi nga natin. At saka mapapansin mo parang medyo relax sila ngayon eh. Mas maganda sila maglaro pagka talagang relax ka. Yan, katulad naman ito eh. Hindi mo malaman kung saan kinuha ni Nelson Aceitono yung tirang yun. Kinaliwa. Ito si Maki De Hoya, balikin Loni Locsin. Ang tira niya, naantala ng 4 na players and Dong Pulistico for the rebound. Makita rin natin ang size ng San Miguel dun sa play na yon. Puro malalaki yung nakipag-agawan sa bola. Uy, illegal defense yan. Nakita natin yung hilaw na pagdo-double team. Hindi malaman kung saan do-double team, doon sa isang may bola o doon sa taong nasa ilalim. Ito yung joke mantira ni Nelson Aceitono na kinuha sa balakang. Ayan, bahala na. At talagang naniniwala ko dyan sa mga milagro. Nangyari talaga yan. Katulad sa tirang yun. May kasamang dasal yun eh. 10-all ang ating score. Hindi natin malaman kung si Nelson Aceitono, Biyernes ngayon, kung ito'y deboto ng Nazareno sa Quiapo. Ay nako, wag ko kayo pupunta dyan sa may Quiapo. Buti na lang, hindi natin ruta yun. Oo, hindi, hahaba ang buhok natin doon kaya sa traffic. Hindi kumikilos, yun sa may Quezon Bridge yata yun. Dahil binakbak nila yan para gawan ng konting remedyo. Dahil sabi nga nila, through the years, ravaged na yung bridge na yan. Kaya yung mga kababayan po nating may planong pumunta dyan sa may Quiapo, baka magdasal na lang muna sa bahay. Maiintindihan naman tayo ng Nazareno. Samantala, dumaan sa depensa si Paul Alvarez, dinaanan si Marlo Aquino, and a 3-point play opportunity. Ito yung actually, yan yung interior defense ng Ginebra na naman na sa tingin natin medyo nakabukas na naman doon. Kung meron silang dapat na unang i-improve dito, no, other than the turnovers, coach, talagang nakikita mo sa kanilang depensa talagang has to improve, no? Yun talagang napakalaki ng room for improvement. Hindi lang tayo nagsasabi niya. Actually, marami nagsasabi. Baka mamaya, mapato tayo dito. Buti na lang, walang nakikinig dito na may dalang television. At saka yun naman, makakatulong sa kanila. Kami po ay hindi nagsasabi na upang siraan ng isang team o kahit ano. Kami po ay nagbibigay lang po ng kakapiraso kahit na wala hong bayad. Para sa ikagagaling nila kung makikinig sila sa atin. Anyway, eto, magpapatuloy ang aksyon. Alvarez si tinago ang bola, hindi nadali. Ando si Aceitono na parang kalabaw sa ilalim. Inilagay ang bola at 5 ang lamang ng San Miguel Beer. De Hoya, jumper, wala. Ang rebound kay Noli Locsin. Pinarako sa loob, wala pa rin. Ang rebound kay Pulistico. At itong magandang sinasabi natin, coach, yung pagiging one game lang, o winner take all ng battle for third, intensity makikita mo agad dito right at the very start. Eto, bugbugan talaga to. Itong si Nelson Aceitono, ginagamit ng kanyang pagkadabul dito. Talagang kinakalabaw niya itong mga dumidepensa sa kanya. Ito ang masarap dito, yung larong parakuhan no? Yung lakas sa lakas, dibdib sa dibdib, baraso sa baraso. Pagka yan naman ang hinahanap yung lakas na lakas, may babarako pa dito kay Nelson Aceitono. Okay, Nelson. Napag-usapan natin yung strategy ng San Miguel. Through this conference, actually, it started last year. Medyo bumabalasa na sila ng mga tao nila through yung, eto si Alan Kaidik, nakikita natin. Nawala si Mar Morelos at si Ato Agustin, ipinalit nila si Nelson. Previous to that, si Bong Alvarez naman pumasok in exchange for Vic Pablo. So makikita natin unti-unting nag-iiba yung mukha ng San Miguel ngayon. Oo, dahil dati, isipin nyo, umaasa sila dun sa kanilang scoring tandem o yung scoring trio na kapag kabuo yun, si Sam Builim, si Alan Kaidik, Ato Agustin. Pero ngayon, iniipa na nila, na-realize nila, coach, na hindi rin sila mabubuhay ng ka-score lang gano'n. Kailangan meron silang inside presence. Well, definitely, nakita nila kay Nelson yon. At in order to survive this league, you have to have a dominant force inside. Kaya si Nelson Aceitono ang pumapapil niyang role na yan para sa kanila. Hinahanap nilang pagtaas. Papunta tayo dito sa San Miguel Beer. Pag makakuha ng import na, ano bang makikita mo, coach, na import na pwedeng gamitin ito? Kailangan ba nito ng isang point guard na import, isang scorer na import, isang puwersa sa ilalim na import? Siguro, overall, kailangan nila a good all-around player. Kailangan makapaglaro inside with some range, maybe 10 to 12 feet, maybe 15 feet, and who can also run and be quick. Finisher. Mahirap maghanap ng talaga all-around import. Pero doon, mahal pa ata pag gano'n ng kalibre. Siguro makikipag-agawan ka sa Europe at saka sa mga
Latin American leagues. Wala, papag-usapan Coach Norman po. Black. Yan, si Coach Norman Black. One time na naglarong napakatagal na import niya. Naalala ko, ako ata hindi pa marunong magsuot ng porto nun. Long pants, import niya nung Tefilit. Ako nasa grade school ako yan. Sige, okay. 17, make that 18-10 mga kaibigan para San Miguel Beer. Opening quarter, magbabalik po kami. 18-10 ang ating score at Coach, meron kang mga numbers na sinisilip dyan. Oo, maagang problema to para sa Ginebra. 4 out of 11, 36% lang sila. At ang San Miguel naman, 7 out of 11 or 64%. Malaking diferensya yan. Ito yung turnover na kanilang pinoproblema nung laban nila against Alaska at lumabas na naman po. Early dito sa ating laban, 5:40 left, 18-10. San Miguel po ang may tangan ng lamang dito sa ating first quarter. Alam mo kasi itong style ng Ginebra is really prone to some turnovers dahil go style nila. Pero I think it's a must that they should control those turnovers. Ito, maganda laban pero nakita mo. Ayun na naman ang turnover. Pangalawa, no, back to back at pareho kay Noli Locsin ang galing. So, isang kailangan din siguro konsito yung communication dahil wala ata sumisigaw ng behind sa kanila eh. Tama, medyo tahimik sila sa loob ng court. Well, yun ang mga bagay na small things na matututunan nila, no? As they go along. Tama yun. Small things count a lot. Rebound. Uy, hindi pa nila mahawakan yung bola ng tama. Dinaanan ni Franz at pinutataan ni EJ File. Hindi ni alam ni Franz kung saan siya bumangga doon. Ito si Pido Harenzo, aatake. Lalaglag ang bola. Pero antala ito. Nasundot ni Asaytono. Gayoso for 3 points. Wala. Pero ang Ginebra, isang step na meron sila yung kanilang 3-point shooting. At as we see this layup by Paul Alvarez, walang nagawa ang Ginebra defense doon. Yung transition defense naman ng Ginebra, pinoproblema nila ngayon, ano? So, both kanina nakita natin yung interior defense, nadadrivean sila. Ngayon naman nakikita natin napapa-fast breakan sila. Baka iniinda pa nila yung kanilang talo dun sa Alaska. Kalimutan na nila yon at maganda naman ang performance nila overall. Kunin nila ngayon ang third place. Napakagandang regalo nito sa hindi lang libo-libo yatang fans nitong Ginebra. Baka milyon sa buong Pilipinas. Uy! Magandang parigalo yan kung madadakot nila itong third place na ito. And sino ba naman mag-i-expect na isang team na lilimang ipinanalo buong taon last year was a win away from a championship. So sabi nga namin, ulit-ulitin namin, itong Ginebrang ito walang dapat ikahiya ito. Tama ka ron. Asaytono against Locsin. Ito yung laban ng mga barako sa ilalim. Tumira si Asaytono, wala. Ang rebound hahawakan ni Marlo Aquino. Yan ang something na kailangan talagang sabi nga natin gamitin to the hilt ng Ginebra, yung kanilang strength sa rebounding. Oo. Alam mo, na-disappoint ako ng konti rin last game kay Marlo Aquino dahil parang medyo hindi yun ang talagang game pa niya. No? I expected a lot more from him. No? Kaya, expected him to dominate, no? Hindi naman sa na-disappoint ako dahil siguro pinanigan ko Ginebra, but I'm disappointed because I expected a really close game. Talagang labanan kung sa labanan pag-uusapan natin. Samantalang some changes in the lineup. Si Benny Cheng comes in favor of Noli Locsin. Gayoso, Dumray, papantang tira. Bahala na kung anong mangyari. Hindi, walang nangyari. At ang bola nasa panig uli ng San Miguel. San Miguel is attacking. Ito si Asaytono. Runaway freight train. Problema talaga yung depensa. Pag tignan po natin, 22 na nai-score ng San Miguel. 3.5 minutes pang nalalabi. Dito po sa ating first quarter. Chino Trinidad po kasama si Coach Cheng Giao dito sa ating battle for third, ang ating winner-take-all para sa third place ng All-Filipino Cup. May 14-2 run na itong San Miguel at hindi po makasagot ang opensa ng Ginebra. 2 pa lang po at nakaka-14 na dito sa last few minutes ang San Miguel. Courtesy of the transition offense, fast breaks. So definitely, baka masama kaloob nitong Ginebra o talagang ininda nila yung talo nila. Siguro nasa isip pa konting konting pawis pa pag-iinitin pa nila kanilang mga sarili para ma-realize nila na bagong laro na itong nilalaro nila ngayon. Okay, sa mga bagong faces nakita natin fresh legs for Ginebra, Baldavid at saka si Vin Season who missed 2 crucial games because of a severely sprained ankle. Bumalik. At yun na naman po, yung depensa, halos mag-30 puntos na po. First quarter pa lamang, itong San Miguel Beer kontra sa 12 puntos ng Ginebra. Ang exact score, 24-12, 2 minutes and 50 remaining sa ating first quarter.
Uy, season, supalpal kay Paul Alvarez. Alam mo na gingerly pa yung kanyang pagkilos. Hindi niya malaman kung ano itatapak ng paa. Alam yung galing sa injury. Ito, kahit yung pagtalon niya, nakita mo, coach, although malamig pa siya off the bench, alam nating he's playing in pain. May iniingatan pa siya. Ito si Marlo Aquino, laglag ang bola. Ito na naman yung sakit ng Hinebrang. Actually, mahilig silang mamigay ng bola. Napakagalante nila. Magpapatuloy po ang ating first quarter. 2 minutes and 22 seconds left. 12 abante ng San Miguel laban sa kanilang halapan para sa third place, ang Ginebra. At yun, turnover na naman yun, Chino. At tumapak sa linya si Benny Cheng. Nahuli siya ng referee. 4 turnovers against only 1 ng San Miguel Beer. 4 na turnovers na para sa Ginebra. Ba, hinahabol yata nila yung average nilang 20 per game. Ito yung inside scoring in the paint. San Miguel, 16 points. At yung Ginebra, 8 points. Dapat po sana, hindi mangyayari yan. Sa lalaki ng mga players ng Ginebra, dapat covered nila yung sa loob. Saka dapat yata sila ang umi-score sa ilalim. Sa hahaba nitong mga poste nila. Vin Season, sinundutan sa likod. Pero andyan si Baldavid, binigay kay Benny Cheng. Benny Cheng faking. Tumira ng paikot-ikot sa ilalim. Hindi niya nadali, ngunit meron siyang free throw shots. Coach, pumunta tayo dito sa panig ng San Miguel at baka sabihin naman ng mga nanonood sa atin, ano ba itong dalawang to? Panay Ginebra na lang mga pinag-uusapan. San Miguel kanina, nagsimula siya, may Nelson Asaytono. Binunot niya in favor of Alan Caidic. So, masasabi mo, tama nga yung sapul na sapul mo kanina, yung nag-i-evolve yung San Miguel, no? Parang binabago nila yung approach nila sa game, no? Hindi na yung tirada sa labas, tira sa perimeter. Kita mo yun, no? Nag-start silang malakas, papasok nila itong tira sa labas na ito. So makita mo talaga na very flexible. Kung ikaw ang coach dun sa kabila, mahirap i-anticipate talaga kung anong gagawin nila dahil from a power player like Nelson Asaytono, bigla ka ngayon pinasukan ng outside shooter. So ang match up mo ngayon sa depensa, iisipin mo mabuti kung paano mo sila i-match up. Ayan, katulad na nga ng nangyaring to, si Benny Cheng tasked to guard the Alan Caidic, at si Alan Caidic, the veteran that he is, kinuha yung foul at si Alan Caidic, patitirahin mo ng 3-point ng free throw shot. Itong unang tira to, normally, nililista mo yun. Yung tawag natin. Ano pa iniintay mo dyan? Ilista mo na to. Walang tinamaan. Ilalim ng ring. Ito si Nelson Asaytono. Kanina pinag-uusapan natin. He started off well at alam mo to, si Nelson, pagka nag-umpisa ng maganda ito, naging player ko ito nang napakatagal. Pag nag-umpisa ng maganda to, medyo mahirap-hirap na pigilin to. Gusto niya yan, all game long. Sabi naman sa inyo, yung free throw, ililista nyo na pag si Alan Caidic tumitira at ang karira shooting percentage niya from the free throw line is 86%. One of the highest siguro. One of the best free throw shooters that we have. Isang interesting matchup pa ito, Baldavid against Frankie Lim. Kung tutusin mo, kaya ba sa bilis ni Frankie Lim itong si Baldavid, pero iminatch-up sila ni Coach Norman Black. Alam mo, ito ang isang matututunan dito ni Baldavid. Although meron kang mga tools na maging mabilis, maging sabihin natin mas magaling lumusot sa mga butas-butas, yung experience yun, hindi mo nababayaran. Totoo yun, no? At makikita mo, si Frankie Lim siguro, in terms of quickness, maaling mabagal siya compared to Baldavid. Pero hindi basta-basta malulusutan ni Baldavid yan dahil sa positioning, anticipation na brought about by experience of Frankie Lim. Nakita nyo naman si Frankie Lim. Ito, hindi ko nang bibiro ito. Yung asawan to, baka nanonood, mapato ko ng sapatos sa ere. Pero si Frankie, nung isang araw, nagkakalkal ako ng mga old footage namin. Naglalaro ba siya para sa Alaska? Aba, meron pa palang kakapalan ng buhok niya noon. Sa haba, pareho kami. sa haba ng paglalaro ni Frankie sa PBA, mukhang naglagas na muna konti. Biro lang. Si Frankie, isa sa mga kaibigan natin, lalo yung kasama niyan. Ito si Benny Cheng, yung kanyang pasa sa likod. Hindi pa nadali, but ayun, ang isang talagang dapat i-exploit ng Ginebra, yung sungkit-sungkit ng bolang gano'n. Yun ang kombinasyon. Baldavid missing the shot, pinalap nung kanyang partner na si Marlo Aquino. Ito si Frankie Lim setting up the play. 1 minute left dito sa ating first quarter. Nagpo-poste si Alan Caidic against Benny Cheng. Ito si Alan Caidic, hindi ginagam. Wala halos ang power na magagamit laban kay Benny Cheng. Pero andito si Digdadise, mukhang mas gutom itong San Miguel na manalo ng third place dito sa Ginebra. Tsaka eksakto sa shot clock yung tira ni Ibes, counted yun. Uy! Hindi po binilang. Hindi binigay. Narinig niyo yung buzzer, hindi po buzzer for a timeout. But that was the 24-second shot clock expiring right at the moment na binitawan ni Digdadise ang tira. Akala ko i-count na, no? pero hindi pa pala
dumaplis lang po ng 1/10 of a second yung tirang yon. Eto si Baldavid having some hard time against the experience ni Frankie Lim. Sa ilalim may foul against Yves Tigdadis against Marlo Aquino. Punta natin, ituon natin ang atensyon natin, coach, dito kay EJ File. Si Art de la Cruz, papalta si Bong Alvarez. Si EJ File can be a dominating force, no? Ang sinasabi ko nga dito, ang isa lang na napapansin ko rito, kahit malayo tayo titignan, kumbaga ito si EJ File, parang Michelle Babidang dala-dala. Parang may flop no? Nung araw, Chino, ang sinasabi nila, ano raw yan baby fat. Pero hindi na baby yan, napakalaking baby niyan. 25 anyos na yata yan, para napakalaking baby na. Ito yung sinasabi natin na problema, potentially, for Frankie Lim. Yung bilis ng amay at mata nito si Baldavid, yun ang kanyang problema. So, experience against youth. Tingnan natin, ito nga yung matchup na sinasabi ni coach na napakaganda. Penny Cheng, binabantay maigi si Alan Kaidig. 3 seconds on the game clock. 2 seconds. Alan Kaidig lets it fly. Yo! And what a way to end the first quarter. Alan Kaidig hitting a 3-point shot para ibigay ang lamang sa San Miguel Beer. 29-20 as we go into the second quarter. This opportunity to thank yung pong mga televiewers ng PBA, hindi lamang po dito sa Metro Manila, ngunit sa buong Pilipinas, dulot sa dulo ng Pilipinas. Alam namin kung ano pinanonood nyo sa mga oras na ito. Ito po ang PBA Battle for Third. At yun ang talagang Battle for Third na sinasabi natin, coach. At kanina pa yan, yung intensity niya, nakikita natin sa mukha ng mga players. Oo, ang score natin ng first quarter ay 29-20 in favor of San Miguel. Sa tingin natin, masyadong mataas yung score na yan. At it has to tell on the defense of Ginebra. They have to make some adjustments. 29 points para sa isang quarter. Medyo malaki yan, no? Yung 20 points nila, hindi problema. I think it's within range. Yung talagang averages dito. Pero yung 29, masyado malaki. Well, kanina pinag-uusapan natin yung napakagalante ng pagbibigay ng mga puntos ng Ginebra. We see Benny Cheng. Perfect pa rin. Inintay ko bahil minsan pag nasisilip mo yan mukhang nadidilang ewan yan. Pero tama pa rin yung kanyang pagtira sa free throw. Bumalik tayo doon at pinag-uusapan natin yung pagiging galante nitong Ginebra sa mga puntos ng mga kalaban. Yung second game natin, kung galante itong Ginebra, doon naman magkakaduguan sigurado sa puntos. Siguradong depensahan yung championship game natin mamaya. Ito po ang aming appetizer at ang amin pong main game ay ang Alaska at saka ang Pure Foods para sa ating All-Filipino Cup. Short ang tira nitong si Baldavid. Sa'yo, coach, personally, ako hirap na hirap din ako bumasa. Tinatanong ko ng mga tao, siguro pamumusta yung mga yun, nagtatanong ng tip sa akin. Sabi ko, alam nyo, sa totoo lang, hindi ko mabasa itong laron to. Gusto ko makita muna yung first game para makapagsabi. Pero mukhang evenly match yung laban na yun. May nagtatanong din sa akin kung sino ang lamang dun sa Alaska Pure Foods na yun. Ang sinasabi ko lang is 7 games. Ayun. Simple lang ang sagot natin. Napakagaling. At saka kung merong isang mananalo dyan, mga kaibigan, kayo yun, yung mga nanonood. Tama. Dahil siguradong quality game yun yung inyong mapapanood. Pamula po sa Pure Foods at Alaska. Simula po mamaya, alas 7:30, ang ating championship game number 1. At dito, babalikan po natin laban na ibaba ng lamang ng Ginebra ng bahagya. Kanina po ay lumamang ng San Miguel by as much as 12 points, coach. 24-12. Nakakuha sila ng konting medyo rito. 7 na lang. Ang problema, papaul shot pa si Nelson Nasaytono. At sinasabi nga natin kanina, Nelson Nasaytono had a great start. 10 points na siya. 10 points na siya for just 1 quarter. Napakalaking bagay. Coach, ito si Nelson mukhang at least early on dito sa kanyang paglipat sa San Miguel nakakita siya ng team na may mag-appreciate sa talent na meron siya, no? Well, ina-appreciate naman siya sa sa Sankist, ano. Kaya lang siguro ang magiging problema doon is nangyayari, ito, may stats tayo, kwento natin mamaya yan. 55% ng San Miguel, ito yung sinasabi natin kanina, sa rebounds lamang pa rin ng San Miguel. So, that's the story of this game. Talagang dominated ng San Miguel yung first quarter, no? So far. Pero masasabi natin dito, maraming pumupuna sa laro ng Ginebra. Pero one thing you cannot say about them is that they have no heart. They always have a heart when they play. Kaya itong team na to, 12 points yan, 15 points yan, hindi problema. Kaya yan, ayan. Ganda ng pasang yun. Yun ang napaka-basic na pass ng isang guardia to a center. Kumat yung guardia, nakuha ang bola galing sa sentro. Kumbaga, galing sa libro yung play na yun Ito na si Nelson, yung pinagkukwentuhan natin. Ano yung sinasabi mo kanina na hindi naman hindi siya na-appreciate? Nagkataon lang na
meron siyang gustong meron siyang gustong papel or meron siyang gustong role dun sa team na pagka nakuha niya is okay naman siya. Pero pag hindi niya nakuha yung gusto niyang yon, nahihirapan siya mag-adjust. Ayun, katulad at hindi kasalanan ni Nelson, hindi rin siguro kasalanan ng Sankis o ng coaching staff. Talagang meron lang hindi nagkakatugma talaga. Nakita nyo naman yung ginawa doon ni Nelson at saka ni Frankie Lim. Inbound ni Frankie Lim, binalik kay Frankie Lim. Easy layup para kay Frankie Lim sa ilalim. Benny Cheng sa tira niya sa labas, wala. Benny Cheng uli for the rebound. Ang kanyang follow-up, wala. Follow-up ulit ito. Ayun ang sinasabi nating strength na meron ng Ginebra. Hindi na halos tumatalon ito mga posting ito eh. Tingkayat na lang, follow-up na, 2 points kagad. Ay baka pag humanap kayo ng pinakamatangkad na team ngayon sa PBA, wala nang tatangkad dito sa Ginebra na ito. Ito si Alan Caidic being caged by Benny Cheng. Ayun, dalawa bumabantay. Frankie Lim to Nelson Aceitono. Pipihit si Nelson. Ang kanyang paboritong tira, wala. And crowding for the rebound is Babylonia. At nakakuha ng foul naman si EJ File from the aggressively playing Babylonia. So, unti-unti, nagpipick up ang pace ng larong ito. 5 points na lang po at uupensa pa itong Ginebra San Miguel. Eto, pumunta tayo dito. Isang pagtuunan natin ng pansin dito. Val David, coach. Nakita natin, dinraft ito ng Sankis. Never made it because of too much talent in the team. Pumunta sa BBL, naglaro ng isang taon pa, naging national team at nakita mo yung nagawa sa kanya ng isang taon na yun. Well, definitely yung dun sa last game, I expected a lot from him also, pero siguro it would be unfair naman na masyado nating siyang asahan dun sa larong yun. Pero he tried his best, he put up a gallant effort. Ang naging problema lang dun kung minsan sa gigil mo, you make some bad decisions. Sa tingin ko dun sa larong yon, medyo meron siyang mga itinira na sa tingin ko hindi pa dapat. Pero he will learn, he will learn. May isang stretch doon coach, bandang third quarter kung saan pinapatay na sila ng Alaska. Wherein he took 3 shots in one offensive set, no? Yun yung sinasabi natin na konti na lang na maturity. But he's got the talent. I'm sure he will learn that and he will know what to do the next time. Okay, yan po si Val David, but definitely a potential, no? Guardiang napakagaling. Pero meron din ako masasabi rito, walang kaba. Alam mo yung puso, hindi mo na ituturo yun. Alam mo yung mga minintis niyang tira yun, masasabi mong he may have made some bad judgments, pero isang mapapansin mo sa kanya, he's willing to take the responsibility. Ayun ang puso. Yan ang coach na something from a player, no, na hindi mo nababayaran, hindi mo nakikita kahit kanino. Itong pusong ito, talagang pinapanganak meron na ata yan. Hindi na ituturo yun Mahirap ituro yun. Val David nasa corner, naghanap na pagpapasan. Vince Season, who's having problems adjusting after an injury. Tira si Val David sa gilid. Wala, rebound, Benny Cheng. Ayun, hindi na halos talaga tumatalon itong Ginebra sa lalaki. And Vince Season, nung uminit ng konti yung paa niya, nakalundag-lundag na siya ng tama. Pinawisan siya at lumuang-luang yung mga kanyang joints. Ayan. Napakasakit to. Yung nangyari sa kanya, yung sprain niya, talagang namaga yung buong paa niya at dalawang game na napaka-crucial kung saan nandun sana siya. Malaki na itulong. Ito si Alan Caidic. Hindi nakalusot sa dalawang poste ng Ginebra. 3 lamang po ang lamang ng San Miguel. 33-30, almost a turnover. Hindi natuloy sapagkat nabawi ni Vince Season. And Vince says, teka muna. Yun ang maturity. Yung ginawa ni Vince. At na-miss nila yung ganyang diskarte ni Vince Season sa last game nila sa Alaska. Aquino, sino palpal ni Nelson Aceitono sa ilalim. At nandito na naman ang San Miguel umaatake. 7:30 remaining dito sa ating second quarter. Fans pumarin, pulling up, wala. Rebound, bagsak si Aceitono, bagsak si Aquino. At merong foul on Nelson Aceitono. Napag-usapan natin si Vince Season. I'm sure napaka-frustrated niya. Ito yung slow-mo nung foul ni Nelson. Ayun, sinakyan. Binigyan ng konti ni Nelson para sumama sa baba sa kanya si Marlo Aquino. I'm sure napakasama ng feeling ni Vince Season na nasa bench ka. Alam mo kailangan ka, makakapag-contribute ka, pero wala kang magawa. Marlo pipihit sa gilid, wala, naghahaman siya doon sa tirang yon. 8 seconds on the shot clock. Benny Cheng takes a jumper, wala. Rebound to Babylonia. Ito si Mike Mustre. Nakita niya si Vince Season nandun. So wisely, hintayin ko mga kakampi ko. Ayun, nag-improve ang transition defense. Ayun naman, kinuna naman sila sa labas ng tira ni Nelson. Pero nandun na sana yung transition defense. They did not give up the layup.
Ang problema, they gave up a 15-footer for Nelson Saitono. Kanina, Coach, no, nasabi mo nga yung unpredictability ngayon itong San Miguel. Hindi pinagsabay si Nelson Saitono, pinagpalit nga sila actually sa first quarter. Ngunit dito sa second quarter, nakikita mo, nandito na pareho. At nandito, nakita niyo naman ninyo, na kahit na gumamit kayo ng hagdan, pag gusto kumuha ni EJ ng bola, hindi nyo maaabot. Small lineup ang ginagamit ng San Miguel ngayon at nasa loob naman sa Ginebra yung kanilang dalawang higante. Kaya nakita natin dun sa laban sa bola na yon, talagang namayani yung mga malalaking tao. Nakita ni Coach Norman Black na si Alan hindi ganun ka-productive, no? Bibigyan natin ng magandang papuri ang pagdepensa ni Benicheng, yung pesky defense ni Benicheng on Alan Gaidik. Kaya naman napilitang ipasok si Paul Alvarez. Ito si Saitono Aquino. Sinakyan na, nakita mo naman yung strength noon. Kita mo yung kumpiyansa niya dun sa move niya. Talagang pag si Nelson nakapag-umpisa ng maganda, kayang-kaya niya gawin yun. Ano rin siya, yung streaky na player. At saka, tama ka, taas nung confidence niya, Coach, doon sa tirang yun. Tira niya, sa moves niya. Season. At fake, ayun, ang laking bagay. Again, alam mo, yung mga Ginebra fans, sumasama lang ang loob pag nakikita si Vince Season. Biglang gumaganda laro ngayon kung kailan pa sana kinailangan dyan nung last time, hindi siya nagamit. Siguro nasa isip ng mga Ginebra fans ito, bakit hindi ka pa nung Martes nakapaglaro? Sana naging ibang istorya. Ito naman, pinakain ng bola si Babylonia nung dalawang higante. Benicheng transition ng Ginebra, pero nando si Franz Pumarin for a steal. Ngunit sabi ni referee De Dios, teka muna Franz, foul ka. 2 free throws para sa Ginebra. At si Vince Season pupunta sa free throw line. We have this timeout. Magbabalik kami with the last 5:32 ng ating second quarter. Punto sa score ng 24-12. Habang tinitignan natin si Samboy Lim ngayon. Si Samboy Lim palaki na ng palaki yung katawan. Sana makakapaglaro siya para pakinabangan niya yung bulk na meron. Nakita mo yung laki ng braso kasi laki na ata ng hita nating dalawa yun. Ito kasi si Samboy talagang masipag to off-season. Tira lang ng tira ng bakal yun. Pagka hindi ito nakakapaglaro at nagbi-build up ng kanya, yung injury kanyang pinapagaling, walang sawa sa kabubuhat ng weights to. Pwede maging bodybuilder nga to pagka hindi na ano to. Sa itsura ni Samboy ngayon, yung upper body niyan, baka isa sa pinakamalapad na upper body as we see the second quarter offensive rebounds of Ginebra, dominated ng Ginebra. Samantalang nakita natin yung malilit na butas na lumalaki pagka itong Ginebra bumabantay. Pero nakahabol na rin itong Ginebra. 3 points na lang. Kanina nasabi mo 12 points. Partly because of the rebounding situation nga. Nasabi natin na pinakita natin doon na yung kanilang mga malalaki nagtatrabaho na at rumi-rebound na. Ginagamit yung kanilang experience sa Mantala. Nandun, ang hina ng pasa. Nasa Saitono knowing how to defend against those passes, no? Dahil alam niya kung paano yung pinapasa yung gano'n. Very mobile kasi si Nelson, kaya alam niya ang depensahan yung post-up play na yun. Yan ang sinasabi natin. If EJ only had some strength in him, no? Kung meron siyang power, no? Inner power, power na basta power na, yung strength na sinasabi natin, pwede niyang i-winard off si Nelson, pwede niya itinukod yung kamay niya. Ito si Nelson at si Marlo Aquino. Alam ni Nelson kung paano iiwasan yung panupalpal, no? At saka brought about, yung sinabi ko sa inyo, good start ni Nelson Saitono, ayan na. Ang hirap na pigilan, ni Nelson. Meron na siyang 16 na puntos, mga kaibigan, dito sa ating first half. Ang ating winner-take-all battle for third para sa third place nitong All-Filipino Cup. Kapit swing sa pass. Ang ganda ng pasa mo. Hindi lang nadali ni De Hoya. Si De Hoya, baby, that shot. Nagulat siya, libre siya Ang pasa naman ni Alvarez dito, sigurado para kay Mike Mustre. At tumobo ng konti muli. Ang lamang ng San Miguel to 7 points. 43-36. 4 minutes left dito sa ating second quarter. Isang jumper, yun. Talagang nakakapagtutulong. Kumbaga yung wag mo na ipaalala sa mga Ginebra fans na na-miss nila si Vince Season. Alam mo yung nanliligaw ka dati, na-busted ka, nakita mo ngayon yung nililigawan mo. Ang ganda-ganda, ganun ang pakiramdam. Parang lalong idinidiin. Samantala may foul kay Maki De Hoya who's tasked now to guard the Alvarez. Second foul ni Alvarez. Pasok si Dong Pulistico para paltan si Guido Babylonia.
Chino, in fairness naman doon sa Alaska game na yon, hindi natin masasabi talaga na one of the reasons siguro nanalo sila, maybe the absence of Vince Sison. But one thing, nakahanda yung Alaska for that game. They were well prepared for that game. Iba yung Alaska nakita natin dun sa hindi yun yung Alaska na natalo ng 3 o 4 na sunod doon sa semifinals. Yun ang championship Alaska. Yun ang Alaska. Sabi nga nila, pagka gusto ng Alaska, walang tatalo sa team na yan. Oy, travel. Pumunta tayo, coach, doon sa play na yun at babalikan natin yung Alaska mamaya. Sinubukan ni Alvarez yung palobong tira. Ang problema, ayan, yung finger roll niya. Nabigla yata siya. Nandun yung kamay ng konti ni EJ File at nagahaman yung kanyang tira. Going back to Alaska, yes, coach. Hindi tumama nga sa ring yung play muna na yun, at siyang nakakuha kaya siya nag-traveling. Yes, babalikan ngayon natin itong Ginebra. Pumihit si EJ File at naidikdik na yun. Nakita mo, hindi na halos tumalon. Pag-angat na yung bola, nandun na sa ring. O kung merong konting lundag yun, hindi na-dunk niya yun. Pinag-uusapan natin kanina, EJ File, konting-konti na lang sana na lower body strength. Yun, konting lift na lang at wala na talaga, unstoppable na siya sa liga na to. Pero kaya siya nasusupalpal pa nung mas maliliit sa kanya. Yung mga mas maliliit sa kanya, mas malalakas ang spring. And EJ File makes his first free throw. Yung balikan natin yung pagpasok nitong habang pinanonood natin ang pagpasok nitong si JV Gayoso, kailangan nila yung tira sa labas na yan. Yung Alaska doon talaga ibang nilaro, especially sa third quarter. Alam mo yung team na kumbaga sa boxing, first 2 rounds, susukatin ko ano bang lakas nitong kalaban ko to. Sige, pasuntukin ko, sambutin ko ng konti ang suntok niya. At pagpasok ng third quarter, biglang pung, sinuntok-suntok na, patay ang Ginebra. Doon lumabas yung kanilang 6-time ba? Final appearance at makikita mo yung poise nila sa under pressure. Alam mo sila, double grand slam of sorts no, sa championship. Yung tira ni Franz Pomare, nag-misfire. EJ File for the rebound. Ito si Gayoso. Forward to Hison. Hison fakes against Mustre. Umikot-ikot. Hinukot. Wala. Rebound nando. Nakatuhoy si Dong Pulistico. Pero hindi na binabayaan na ng mga referees yan. Tuloy ang laban. 3 lamang ng San Miguel. Mustre against File. Mustre iikot. Hindi makashoot. Andun si Asaytono. Ang tira ni Asaytono. Wala. Binalibag ni Nelson ang bola at sabi foul kay Vince Hison. But Nelson Asaytono is a possess, playing possess, possess, sabi nga nila. Kita mo yun, yung confidence ni Nelson, kinaliwa pa niya itong play na to. Ayun, no? Iba yung Asaytono pag ginaganahan. Hindi lang niya nadali yung play na yun. Magpapatuloy po ang ating action dito sa second quarter. Paul Alvarez having some problems against De Hoya. Steal. Hison against Alan Kaidik. Hison completing the steal. Ibabagsak ang bola kay Gayoso. And Gayoso cuts down the lead to a single digit. O single point, mga kaibigan. 1 point. 43-42 dito po sa ating second quarter. Ito na ngayon ang laro ng Ginebra, yung kanilang open court game. Tapos yung rebounding nila nag-i-improve. Kaya kayang-kaya nila fast break ang bola. Plus nakaka-force pa sila ng turnovers. Si Alan Kaidik, ginawang mistulang estatwa. Ngunit nandun si De Hoya. Yun, rebound na naman at wala. No? They tried the transition play but they decided to set up on the half court. Ito ngayon si Vince Sison who is playing point guard para ngayon sa Ginebra. Big lineup. No? Makita natin na Vince Sison is playing point guard. Tapos si Gayoso yung off guard niya. Isang 6'2 at isang 6'1 na nagbobola para sa Ginebra. Well, yun ang hallmark ni Sonny Jaworski ever since. Oy, lumamang na po mga kaibigan ng Ginebra on that short jumper by JV Gayoso. But ever since, coach, nung natuto ko manood ng basketball, talagang yun ang hallmark ni Jaworski. Big guards hindi mo malaman kung anong gagawin niya sa lineup niya. May maliit siyang gwardya, pero opting to use the bigger guards. Alam mo, kaya isa lang ang dahilan yan kasi he's a big guard Ayun. Yung philosophy na yun. Malaking gwardya siya, kaya mahilig talaga siya sa mga big guards. Forward pass, Gayoso kay Aquino. Ang tira niya lamang kay Pulistico. Ay wala pong nagawa si Pulistico at naibigay ng higanting si Marlo Aquino ang 3 puntos na lamang sa Ginebra 46-43 as we move to the last 40 seconds of the second quarter. Kung matatandaan mo, Chino, 29 points itong San Miguel kanina, pero sa score natin ngayon, talagang hinigpitan ng Ginebra ang Houston depensa nila. 43 points pa lang. Ayun naman, dinukot at talaga kung nandun si Vince Sison sa Alaska, baka iba storya. Pero hindi na po natin pagdidibatihan yan. Huwag na pagdiinan yan. Tapos na yun Baka lalong magtugo ang loob ng milyong-milyong nanonood na fans ng Ginebra. Pero etong Ginebra bigla pong nabuhay dito sa second quarter. 5 ang kanilang lamang. 10 seconds left. Eto si Alvarez, ibinigay na ni De Hoya ang foul.
But Ginebra is now in the penalty, so ito yung tira ni Vincison Coach. Ayan. Wala lang ko sasabihin at baka sumama lalo ang loob nyo. Kung merong ganyan, edi palagay ko yung nahirap-hirapan ng konti yung Alaska nung nakaraang Martes. Ito ang free throw shots ni Kasama Paul sa Alvarez. tinatawag na breaks of the game. No, wala tayong magagawa dyan. Mga uncontrolled situations. Wala kang magagawa talaga. Hindi, masasabi natin na marunong din ang Diyos. Palagay ko yung Diyos basketball fan yan. Sabi siguro niya doon sa mga Ginebra fans, teka muna, dinala na nga natin sila sa semifinals at isang playoff ng championship. Pag dinala ko naman sila masyado agad sa championship, abay sobra-sobra naman yan. Kailangan in moderation, hindi ba? Count your blessings. At saka, sabi nga nila, kailangan palagi ang mga bagay na gagawin mo in moderation. Malay natin, second conference. Etong tira ni Gayosong Alahoy, wala. At dyan po, magtatapos